Hello everyone! Welcome back! Welcome mga kababayan! So, kung bago pa lang kayo sa channel ko, kindly subscribe, share, of course like, and hit the notification bell. I know hindi man ako masyadong nakakapag-upload recently, pero I'm trying my best na bigyan kayo ng mga bagong balita. I know kumakalat na kasi lahat to sa social media ngayon, but of course hindi naman tayo pahuhuli. So for today, pwede nating i-cover yung kay Attorney Sal. Hiramin natin saglit yung kanyang video sa kanyang TikTok account. And pwede nyo rin po siyang i-follow sa TikTok. Ako kasi pina-follow ko siya. Ang pangalan niya doon is sal.panelo. So, pwede nyo i-follow si Attorney Sal kasi siya yung may direct contact kay PRD. Ito yung naging um, pahayag niya sa pagtawag ni FPRD habang siya ay nagla-live sa TikTok. And then, pwede rin nating itakal saglit yung naging press conference ni VP Sara dun sa anniversary ng OVP. And then, part of our video as well, yung kay Attorney Topacio, para maging masaya tayo kasi alam naman natin si Attorney Topacio, talagang kwela talaga siya. So, siya yung isang tao na matalino tapos alam natin na malaman lahat ng mga sinasabi niya. And at the same time, masasayahan tayo dahil marami siyang mga pakwela, and para maging live din yung ating upload ngayong araw. So, let us start guys! Isa, may kinukwento ka kanina patungkol sa live TikTok mo last night at jumoin sa'yo si former President Rodrigo Duterte. Give us an update, Attorney Sal. Well, kagabi, nag-TikTok ako kagabi because I wanted to share with the audience yung nangyari sa Quadcom. And believe it or not, nung binuksan ko, in a few minutes pa lang, hindi pa ako, binabati ko pa lang yung mga nanonood wala around the world. Biglang nag-shoot yung viewers to 7,000. Na 7,000 mo, 9,000. Basta nagulat ako. Ibig sabihin, interesado silang malaman yung nangyari talaga doon. So, na-maintain yung audience na yon until I think mga bandang, kasi I started mga 7 na, 7 na ng gabi. Siguro mga 9, pumasok si Presidente Duterte. Dalawang ginagamit ko kasi sa TikTok kasi sa Facebook. Pumasok siya sa TikTok. So, bigla ako nawala sa screen ng TikTok. But since simultaneous sa Facebook, sinabi ko sa kanya na I'm on TikTok and Facebook Live. Pasok kayo rito. Sabi niya, okay na. So, pinaalam ko sa kanya para kung ano masasabihin niya. Either I turn it off, umokay naman siya. So, nag-usap kami. Sabi ko, Mr. President, ba't kayo natawag? Sabi niya, magpapile ako ng kaso ng libel diyan kay Trillanes sapagkat yung mga ginawa niyang paninira sa akin, sa aking kabiyak, mga anak, ay hindi ko na mapapalampas ito. Kailangan turuan na ng leksyon yan. Hindi na humihinto yan. Kaya sabi niya, kaya kita tinawagan. Ikaw ang gusto ko maging lawyer mo. Yun ang naging basis ng aming conversation online. And yun ba, sabi mo, Attorney Sal, magpa-file ng kaso at kukunin na kang abogado. May timeline na ba ang kampo ni former President against sino man nakakasuhan niya? Ang lahat na Attorney Sal? Attorney Sal, can you repeat kasi medyo garbled yung signal mo? yung birthday at Kenya, Bodong. Basta lahat ng inalanan niya doon. Kasi man Scarpio. Sa mga individually, they will file libel against this rebel soldier. Kaya
So, I think may problem dun sa connection ni Attorney Sal. But anyway, puntahan muna natin yung short video lang na part dun sa naging call ni FPRD kay Attorney Sal. Tumatawag ko si PRD. Mr. President, kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga... By the way guys, ito yun yung sa TikTok account ni Attorney Sal Panelo. If you want to follow him, hanapin nyo lang yung sal.panelo. Yun yung ano niya, TikTok account ni Attorney Sal. kababayan natin. Live po tayo ngayon sa TikTok. Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ka. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi nung alingan ni Ay, hindi pala siya. Trillanes gusto kong ikonsulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao totoo. Sabi ko na isang kapiting doon wala. O, totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na walang... Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, para ayaw ko na lang magsalita. Basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro ka balastugan na figures. Wrong spelling pa yung anak ng patutin. Wrong spelling pa. Alin ang wrong spelling? Ano ba na yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Yung kay Hanilet, kulang an N. Yung kay Paulo, kulang U. Wala. Anong gusto mong gawin ko? Papayala mo ng kaso? Ako, sa iyo. Presidente Duterte, naka Facebook live ako Naririnig ka ng taong bayan. Ito totoo. Ay, siya nga pala, tinatanong nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas 2 na madaling araw, pagkalis natin doon sa, sa Kongreso. Alam mo, ang asawa ko nandito, naghintay Pero papaalis na rin siya nalit ngayong gabi. Pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Pero mo ilang oras yun, 12 hours para to. Anong 12 hours? Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. 14 hours. 14, kasi nag-umpisa tayo ng alas 10, natapos tayo alas 2 sa madaling araw. Paano? Di 14 hours. Hindi ko nga akalain na sa edad ko nito, kaya ko pa rin maglagalag. Hindi, alam mo, sabi ko sa kanila, waking hours mo yun Ikaw gising na gising ka. Yun, doon ako nakalamang. Ako... Night person ako. Ako nga falling asleep na nakakatulog. Buti nga hindi ako nakita ng quad chairman. Baka nasabi ako, oy, huwag kang matulog dito. Nakatulog nga ako ng ilang minuto. Ako wala naman sa awa ng Diyos kasi night person ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si si Trillanes. Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya yung magkudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri, bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Total, ito naman ang kalaban niya ang totoo di mo mano yun, yung kanyang summary puro figures. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala.
korte yan eh. Tsaka niwala nga siya, Sir President. Dapat malaman na tao na totoo at hindi. Yes, Lalo na si Inday. Sabi ko nga, fake na fake yun. Kasi unang-una, hindi mo alam kung anong bangko yun. Tsaka wala naman magbibigay ng bangko ng gano'n. May secrecy. Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Tsaka nga pala, binanatan ka ni Noli de Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayin ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Oy, sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice presidente ng bansa eh. Nagsasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yon nung 2016 pa. Kinover mo pa nga kako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account. Yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease niya pa rin. Ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Hindi ba? Kaya walang yata. Kailan nga pala ang balik mo sa Davao? Baka bukas siguro matulog pa ako. Oh, dapat talaga matulog. Pero bilib na bilib sa'yo lahat ng mga tao to. Talagang ayaw mo pa umuwi. Ayan. Basta gusto ko lang naman lumabas yung totoo. Ito, truth. Yan lang. One word. Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Inday. Kasi nandiyan pa siya sa politika. Si Pulong mo, pati si Basti. Oh, pero Especially Inday kasi national siya. Teka muna. Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor? Alam mo sa totoo lang, Sal, retired na, matanda na ako. Pero hindi naman matanda na. Kita mo naman 73 lang eh. Pilipinas na kagabi. Oh. Ang galaw ko. Pero, yun, 14 hours yun. Oh. Kaya gusto ko na magpahiga. Oh. Kaya lang sa ganitong takbo, kasi itong si Terlianes, talagang Malacan yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ng gano'n yan. Walang pera yan. Kung Malacan. Nagtataka ako bakit ang Malacan yan na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatabo uli ng mayor. So, balang araw, baka sila o manalo o talo, makikita na lang kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang nasa what lies or what lies ahead in the future. Kailangan mo ng leverage. Sige, pag hindi kawawa ka, magmukha kang tanga. Kagaya ngayon, kung wala kang, kung hayaan mo lang ng ganun, totoo matatapos ka sa buhay na ito na ganun ba pa magduda talaga ng tao. Kaya dapat mismo ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi, hindi ko magsabi, hindi ko sila turuan. Ilabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko. So yun guys, very short lang siya, hindi ko na tinapos. Meron pang part 2 yun sa TikTok. Kung gusto nyo, puntahan nyo na lang yung account ni Attorney Sal Panelo. So let's continue. Nabitin lang tayo kanina dito sa part na to. Ang tanong mo kung anong Kaso. nang gagawin Tito Duterte. Aha. Well, sa ngayon, yung opisina ng aking anak at saka ako, nagpiprepare na ng build-up case dito sa kasong ito. So, yung present niya, saan galing yon para magawa na yung pagsasampa ng kasong formal. Attorney Sal, bakit kailangan ulitin? Ginamit nila itong strategy na ito days before na
magkakaroon na ng halalan. But then, yun pa yung naging dahilan para mas lalo pang makilala si PRRD all over the Philippines. And nag-landslide pa ang kanyang boto. Ngayon, na dinedemonize ang former president, inuulit-ulit yung mga allegations and accusations. Kumbaga nire-recycle ito, Attorney Sal. Bakit? Bakit ginagawa ulit ito ng kampo ni former Senator Trillanes? Obviously, the intention is propaganda, publicity, paninira lang. Kaya sabi nga ni Presidente Duterte, it's about time bigyan natin ng election. Kung hindi na matatapos ang paninira nito sa personality tayo. So yun guys, very short din lang yung part na yon. Yun lang yung kinuha ko. Yung pagbigay or pagtawag ni Pangulong Duterte kay Attorney Sal Panelo. So let's move forward kay Attorney Topacio and then ilalas na lang natin yung kay VP Sara. Papaanong gagawin mo ngayon? Opo. Oh, hindi ka pa rin mako-convict. Si De Lima nga Kasi di ba, ang yabang-yabang niya, the witnesses recanted. Pag gano'n na nangyari, kaya nga may hearing, hindi ka pwedeng ma-convict dyan sa legislative hearing. Kaya kayo, kayo mga reaksyon nyo, ganito, umamin si Duterte, pinagtatawanan lang po kayo ni Pangulong Duterte. Kasi pinagtatawanan din po namin kayo. Kasi po, nag-uusap nga kami ni Atty. Karen. Sabi ko, ang problema tayo, seasoned litigators tayo. Humaharap tayo sa court. Ako, 32 years na ako. In and out sa court. Hindi nawawala ang isang linggo na wala akong hearing sa korte. Opo. So alam natin, may mga nuances yan, may mga bagay yan na hindi mo mababasa sa libro kahit sabihin mong number 1 ka pa sa bar. Kahit sabihin mong summa cum laude o magna cum laude ka pa sa iyong law school, may mga hindi natututunan. Ayun. Oo. At yung mga nuances yan na only actual practice. Halimbawa, ikaw, mag-drive lang na sasakyan. Opo. O pwede mong sabihin, nabasa ko. Ganito pala yan, papasok ka, magsi-seatbelt ka. O, pipisilin mo yung clutch, lalagay mo sa primera yung gear, kung manual transmission. Opo. Then dahan-dahan, pinipisil mo yung gas, binibitawan mo yung Clutch. Pero, gawin mo. Yun. Hindi mo agad magagawa. Hindi Kahit salita lang. video game ka pa ng driving, simulation, iba yung Actual. So yun nga, madagdag dyan sa example ni Atty. Topacio, yung kagaya sa mga nasa medical field, di ba? Iba yung puro lang sila sa academic, sa libro-libro lang, or yung sa school lang. Pero pagka sa actual, may mga tao kasi na magaling talaga sila academically, pero pagdating sa practical, hindi talaga sila magaling. Marami ka ding matututunan pagdating mo sa area, di ba? Yung actual case, for example, like sa OR, syempre, sa libro na pag-aaralan mo, kabisado mo lahat, kunyari yung instrument, kabisado mo lahat yung part ng katawan kung saan ang ooperahan. Or kunyari, nagdadissect kayo, nakikita mo, pero pag actual talaga na nag-attend ka, for example, sa operation or sa surgery, doon mo may experience na, iba to doon sa napag-aralan mo sa school. Though, syempre, magiging batayan mo lang yung mga napag-aralan mo, pero iba pa rin yung matututunan mo talaga pag actual mo na nakita. Unlike yung kapag binabasa mo, pinapanood mo lang. For example, isang procedure, pinanood mo lang, hindi yun yung hindi magkaiba yun pagka kunwari na experience mo na siya. Yung actual na talagang naka-attend ka, for example, ng surgery. So, hindi yun yung kaparehas nung binabasa mo lang. Magkaiba yun. So, parang ganyan din yung sinasabi ni Atty. Topacio na pag hindi talaga sila experience din na humaharap sa court, syempre iba pa rin yung na-experience mo yung isang bagay. Kasi magkaiba talaga yan. Mas marami ka talaga matututunan pagdating sa practical din. Yun ang hindi nila alam. So, iba pala ang practicing lawyer sa lawyer lang. Oo. Kasi kaya nga practicing lawyer kami. Kasi, Opo. di ba may kasabihan, practice makes perfect. Yes. Not perfect, so we have to practice. Yes. Practice lang. Ayan. Well, naniniwala po ako dyan, attorney, kasi what if, sorry po, Justice Remulla,
Kung hindi po kayo susunod sa inyong batas dyan sa inyong kinauupuan, what will happen? Wala. Department of Justice nga Ayun. Kung walang justice, saan ka pupunta? In the first instance. Kaya nga sabi ko, alam nyo, ayang si Luistro, ibang creature yan Kung si Luistro, akala mo matalino kung hindi ka matalino. Pero kung matalino ka, alam mong hindi siya matalino. Yun, ganun lang yun. Good point yun ni Atty. Topacio Totoo nga naman. Siyempre yung mga walang alam, yung mga bopols or yung mga jubita. Siyempre, feeling na nila, matalino na yan si Luistro. Pero siyempre, yung mga matatalino, kagaya nila Atty. Topacio, siyempre, alam nila na jubita yan, si Luistro, di ba? Kumbaga, na nila yan, ramdam nila, kumbaga. Ganun lang kasi. No comment ako dyan, attorney. Kasi usapang legal yan. Yan. Hindi talaga. Dinadala niya sa delivery pero pareho sila ni Laila de Lima. May mga accent pa si Laila. Parang yung parang may pa. May parang kumakantang hindi po maintindihan na. American diction may yun. diction pa. Pero pag inanalyze mo yung sinasabi, walang substance. Ay, ganun po ba? Aha. Buti Teka. pa yung saba may substance. Uy, attorney, diyan kita nakilala. Dahil sa saba. Si Ronnie Dayan daw, may sustansya. Masustansya. Lagot ka, lagot. Ganel, masustansya. So, yun guys, hindi na natin tatapusin yung video na yan. So, pwede nyo siyang balikan dun sa DWIC. Yan yung pahayag ni Atty. Topacio. At yun nga, pinagtawanan lang niya, pati si Pangulong Duterte dun sa nangyari sa Quadcom hearing. So, let's move forward kay VP Sara. At yesterday, last Wednesday at the Senate, right after that, dumiretso po kayo sa Congress for the Quadcom. Bakit po bigla kayong napasugo doon? Yes, after nung Senate budget hearing, pumunta ako sa House of Representatives. Sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-attend niya sa hearing ng Quadcom. Ma'am, you were there until it finished. How was it po? Kasi may nakuhanan ka ng video na kumaganyan ka na, iba-iba na yung reaction. So, how was it po? How was it witnessing the hearing? Pagod talaga ako nung araw na yon dahil hindi kasi namin alam kung anong mangyayari sa budget hearing. So, buong the day before at noong umaga na yon, naghahanda kami para sa Senate budget hearing. So, medyo pagod ako. Nandun ako kasi, yes, sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, and usually kasi hindi siya nakikinig sa mga kasama niya. So, humihingi sila ng tulong sa akin na kung anong isabi, pagsabihan, gano'n. So, did you do that, ma'am? Humingi ng tulong, tas did you approach him to tell him what it's supposed to be, Doon lang sa sinabi nung kasama niya na 6 a.m. pa gising. Nagsimula yung araw niya 6 a.m. and mga around 10:30 p.m. na ata yun. Sinabi nung na baka low blood sugar na. So, ay hindi ko makain. So, nagpaalam ako na i-excuse na lang siya but ayaw niya. Pero, naniwala naman siya nung sinabihan namin siya na kumain na muna siya. Okay. Pero ma'am, how was it po? Kasi earlier the Senate, you said you don't expect a fair trial for fair hearing po for the President. Kayo, you were there mismo. So how was it po, VP? Well, as a lawyer, hindi mo na talaga maintindihan kung ano ang rules na ginagamit sa mga hearings, no? And they use inquiry and investigation interchangeably. So hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person. If it's an investigation, you're a witness or an accused. So saksak sinagol na kung sa Bisaya pa ang nagapanghitabo. Okay. Ma'am, sorry, last na po. Ma'am, may mga kumalat na video. The President asked you, I think when you were about to leave na po that time, na how was his performance from 1 to 10? What was your answer to him, VP? Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, best dramatic actor. Sabi niya, you have to rate from 1 to 10. Sabi ko, you're at 12. But he was really at 12 now.
Yes. Ma'am, bakit best Yes. dramatic actor? Kayo na lang yung umintindi. Nakikita niyo naman sa ginagawa niya eh. Kitang-kita. Right. Ma'am, I know na, of course, you were there at the hearing. Of course, nandun din si yung inyong karibal, si former Senator Trillanes. Oh, of course, hindi ko siya karibal. Saan ko siya karibal, Red? Pero ma'am, kasi parang niraise siya yung former... No contest, Red, ha? Nirehash niya na mga, yung mga bank accounts po ni former President Duterte, ni Mang Adilet, saka sa inyo daw, na joint account daw. And sabi po ni PRRD na he's willing to quote him, magbigti daw po in public, and he will also push you and your brothers, Pongpulong and Mayor Baste, to resign daw, pag totoo daw po yung bank account. Your reaction po, ma'am? Oo. Actually, yung listahan ng bank accounts, madami yan eh, di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Okay, sa akin naman po, may buntag, ma'am. While you were at the House Committee on Good Government, ma'am, they handed over a letter of invitation sa Good Government and Public Accountability. Yes. What was your initial reaction po, and pupunta po ba kayo dun sa next hearing? Yung initial reaction ko, siguro narinig nila yung hearing ko sa Senate kasi yung interview ko sa Senate na narinig nila kasi tinanong ako doon bakit hindi ako pumupunta sa mga hearings. Sinabi ko kasi hindi ako naiimbita. Totoo yun. Nakalimutan ata nila na imbitahin ako. Inibitan nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon, hindi man nila ako tinanong. Kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. So, hindi ko alam kung bakit. Inimbita nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong. Pero, hindi ako a-attend na sa hearings na susunod. Kasi nandun na ako pumunta na ako, tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter, we plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. And for all the others, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Opo. Ma'am, additional sa binanggit ni Red, though this is not new anymore, binanggit ulit ni Trillanes yung sinasabing yung kapatid niyo daw po is the drug smuggler, even implicated your husband po na si Attorney Ascapio. What's your take on this one? Siguro mas maayo kung sila na lang ang ato ang patubagon ni Ana. No? Sila na lang ang pasagutin natin, si Congressman Pulong Duterte and si Attorney Manasseh Carpio. I'm sorry, I have to ask this. Yes. Sinabi ni Presidente sa hearing na, sige, bukas na mag-imbestiga ng ICC. Are you worried about this statement? Kasi parang palabas na rin ang Malacanang saying na if the President will surrender himself, parang wala na rin silang magagawa. It's best to be answered by the lawyers. Meron din akong lawyer sa ICC, but hindi kami nagkausap kasi after nung hearing. So hindi ko alam kung anong way forward nitong ICC. Pero you think, ma'am, the family has to prepare doon sa naging statement ni Presidente? I mean, the PRRD po. Siya siguro ang dapat maghanda kasi siya yung mauunang dalhin doon . Pero
sa akin, wala pa naman eh. Sabi ng mga tinatanong namin, wala naman ako doon sa complaint, wala pa ako doon sa investigation, wala pa lahat. Pero naghahanda. Alright. Okay, thank you. Thank you. Ma'am, may request kami. Anniversary ng OVP Media. Kahit dito na lang. Pakita sa nilo. Yay. Pwede tayo na maayos ha. Maayos, guys. So, yun guys, yun yung naging short interview ni VP Sara, press conference niya after nung celebration ata nila ng 89, I think, na 89 years na. So, yung Office of the Vice President. So, yun yung naging short niya na sagot sa mga tanong ng mga media. Pinagbigyan niya yung mga media. And then, yun. So, yung last part natin, guys, meron lang akong ipapakita sa inyo just to, give inspiration. Makikita natin dito kung gaano kamahal ng tao si FPRRD. Ito ay, prior dun sa naging hearing niya sa Quadcom nung araw na yon, nung dumaan siya dun sa kalsada papunta dun sa office nga ng House of Representatives. So tignan natin guys, very short lang siya. I think 39 seconds lang siya. So etong video na to courtesy sa FPRD supporters sa Facebook. So pwede nyo silang puntahan. Doon ako pumupunta lagi sa page para sa update kay Pangulong Duterte. Meron din kasing TikTok si Pangulong Duterte at makikita nyo dyan na nagka-flash naman dyan sa sa screen. So na lang, mabilis lang siya pero makikita nyo naman. Basahin nyo na lang para makuha nyo or may sulat nyo para matandaan nyo. So, yun guys, nirepeat ko lang twice kasi very short lang siya. Actually, yung tao kasi hindi masyadong nakuha yung ibang part. Pero ito mahaba siya. Kung gusto nyong puntahan, may mga vloggers na nag-cover niyan. Kagaya nun sa third floor studio. Nandun si Sir Marlon nun nung nakita ko yung mismong live nung araw na yon. So, nagla-live siya kasi. So, marami ding vloggers na nag-cover niyan. So, makikita nyo, dyan kasi parang portion lang tao yung nakikita natin dyan. Pero, mahaba kasi yan. So, madami talagang sumusuporta. Tapos, doon ata sila sa may Freedom Park. Doon sila nagkaroon ng assembly nung araw na yon kasi nga hindi sila pinapayagan doon sa harap. And, alam naman natin na doon sa harap, yung mga makakaliwa, yung mga nandun na iilan lang naman sila na nagpo-protesta. Wala pa yatang 20. Kumpara mo dyan sa mga supporters ni FPRRD. So, yun muna guys. Until my next video, I'll see you again para sa Pilipinas nating mahal. Bye-bye!